Hop, huwag mo munang scroll, makinig ka ng mabuti dahil para sa iyo ang mensaheng ito. Kapatid, sa vlog na ito ay pag-usapan natin ng isang mahalagang realidad. May mga taong regular magsimba pero pagdating sa pagsunod sa aral ng Bible, walang nagbabago sa buhay. Hindi sapat ang pakikinig. Sinasabi sa Santiago 1:22 na maging tagatupad kayo ng salita at hindi tagapakinig lamang. Ibig sabihin, hindi sapat na naririnig natin ang sermon linggo-linggo kung hindi naman natin ito isinasabuhay. Ang tunay na pananampalataya ay nakikita sa ugali, desisyon at sa pamumuhay. May mga taong kabisado ang verses, aktibo sa simbahan pero patuloy sa galit, patuloy sa kasalanan, patuloy sa pamahiin, patuloy sa kinagis ng relihiyon, patuloy sa makamundong gawain, walang pagsisisi, no? Wala. Basahin natin ang John 12:47-50. Makinig kayo ng mabuti. Hindi ako ang humahatol sa taong dumirinig ng aking salita, ngunit ayaw namang sumunod dito. Sapagkat hindi ako naparito upang hatulan ang sanlibutan, kundi upang iligtas ito. May ibang hahatol sa mga ayaw tumanggap sa akin at sa aking salita. Tandaan natin, ang salitang ipinapahayag ko ang hahatol sa kanila sa huling araw. Kaya't mag-ingat tayo. Ayon din sa Mateo 15:8, ang bayang ito'y iginagalang ako ng kanilang mga labi. Ngunit ang kanilang puso ay malayo sa akin. Ang daming may kilala sa Diyos, ang daming kilala sa Jesus, pero napakalayo ng kanilang puso, no, sa Diyos. Kilala lang ang Diyos sa labi, nababanggit lang, no, pero ang totoong puso ay napakalayo. Yan ang binabanggit dito sa Mateo 15:8. Masakit man, pero posible na malapit ang katawan sa simbahan pero malayo ang puso sa Diyos. Ilan sa mga posibleng dahilan, no? Nakasanalayan lang yung pagsisimba, ayaw magbago, ayaw magsuko ng kasalanan, merong pride o magpasaway, no? Yun yung meron, no? Ayaw magpasaway, nananatili ang pride sa buhay, nakikinig pero hindi tinatanggap sa puso. Merong mga ganyan. Ang tunay na pakikinig sa salita ng Diyos ay laging may kasamang pagbabago, no? Kaya dapat suriin natin ang sarili natin, ano? Hindi yung iba ang suriin natin. Kasi hindi nila kayang iligtas yung sarili natin. Ang Diyos lamang pwedeng magligtas sa atin. Si Jesus Christ. No? Hayaang baguhin tayo ng salita ng Diyos. Manalangin ng pusong handang sumunod. Isabuhay ang mga natutunan o narinig kahit mahirap. No? Alalahanin mo, ikaw ang humuhusga sa sarili mong kaligtasan o kapahamakan. No? Dahil sa huli, hindi tatanungin kung ilang beses kang nagsimba.